Tisoy! Nasaan ka na naman, bata ka? Malilintikan ka na naman sa akin eh. Kanina pa kita tinatawag. Nandito po ako, Nay. May binili lang po ako sa may tindahan. Ano naman ang binili mo? Saan ka kumuha ng pera ha? Inutusan lang po ako ni Mang Lito na bumili ng yosi niya. O sige na, dali mo na yan sa kanya. Pagkatapos pag-igib mo ako ng tubig sa poso. Kanina ko pa gustong maligo eh. Opo, Nay. Pagkatapos namin mag-usap ng inay, agad na akong pumasok sa loob ng bahay namin para ibigay sa nobyo nito ang yosi na pinabili sa akin. Nadatnan ko si Mang Lito na may sinisilip sa likod ng kortina na siyang tumatabing sa kwarto naming magkapatid. Tumikhim ako para makuha ang atensyon niya. Agad siyang napalingon sa akin. Bigla rin siyang napangiti sa akin at saka binitiwan ang pagkakahawak sa kortina. Nandiyan ka na pala. Ang bilis mo naman. Heto na po ang yosi niyo. Mayroon pa po ba kayong ipag-uutos? Meron pa po kasing ipinagagawa ang inay. Wala na. Sundin mo na lang yung utos sa'yo ng nanay mo. Sige po. Tumuloy na ako sa may kusina namin para kunin ng 2 balde na paglalagyan ng tubig. Matapos magawa ang iniuutos sa akin ng inay, tsaka naman ako pumasok sa kwarto namin para gisingin naman si Bune. Pagpasok ko sa kwarto, tulog na tulog pa nga ito habang nakadapa. Lumapit muna ako sa may altar kung saan naroon ang litrato ng namayapa naming ama. May 1 taon na rin pala mula nang mamatay ang itay. Hindi pa nga kami nakakapagbabang luksa. Nag-uwi na ang inay ng nobyo niya dito sa bahay namin. Mabait naman si Mang Lito. Kaya lang hindi pa rin ako komportable na kasama siya. Iniisip ko na lang, baka ayoko lang napalitan niya ang itay namin. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang pagtawag ni inay sa akin. Hindi pa ba nagigising ang kapatid mo? Tanghali na! Napagod po kasi si Bune kahapon. Ginabi na po kami sa pagtitinda ng sampagite. Hindi ba magtitinda pa kayo ng sampagita ngayon? Mabuti pagisingin mo na ang kapatid mo para makagayak na kayo. Araw ng linggo ngayon siguradong maraming magsisimba. Opo, Nay. Oh, bakit hindi ka pa umaalis sa harapan ko? Nay, pwede po ba akong makahingi ng kahit pambili lang ng tinapay? Nagugutom na po kasi ako. Wala pa po kaming almusal ni Buni. Ay naku Tisoy, mamaya na kayo kumain. Kapag nakabenta na kayo ng sampagita. Wala akong pera dito. Nasan po yung perang ibinigay ko sa inyo kagabi? Hiniram muna ni Lito. May paggagamitan lang daw siya. Sana po, Nay. Nagtira man lang kayo ng pang-almusal namin ni Buni. Aba Tisoy, wag mo kong turuan kung anong gagawin ko sa perang ibinigay mo. Tsaka akala mo naman napakalaki ng kita mo sa pagtitinda ng sampagita. Kakarampot lang naman. Kahit na po, Nay. Pinaghirapan pa rin po namin kitain ng pera na yon. Hoy Tisoy, hanggat nandito ka sa poder ko, hindi ka pwedeng umangal. Sige na, gisingin mo na ang kapatid mo. Tumango na lamang ako kay inay at saka pumasok sa kwarto. Napasukan ko namang gising na si Bune at naghihikab pa. Agad ko na siyang niyaya na magtinda na kami ng sampagita para may pambili na kami ng pagkain. Saktong pagdating namin sa simbahan, mag-uumpisa pa lang ang unang misa para sa araw na yon. Wala na kaming inaksayang oras. Pumwesto na si Bune sa may papasok ng simbahan habang nag-aalok ng sampagita nito. Ako naman, isa-isa ko nilalapitan ng mga tao at inaalok ang hawak kong sampagita. Sampagita po kayo! Lola, sampagita po! Bili na po kayo! Magkanong itinitinda mong sampagita, iho? 10 lang po ang isa. O sige, bibilhin ko na ang lahat ng sampagita mo. Talaga po, Lola? Bibilhin niyo na po ito lahat? Oo, ilan ba lahat yan? 11 pa po ito, Lola. Talaga po bang bibilhin niyo na ito lahat?
Oo, iho, para makauwi na kayo ng kapatid mo. Hindi maganda sa batang katulad ninyo ang nasa labas at naghahanap buhay na sa ganyang edad. Paano niyo po nalaman na kasama ko po ang kapatid ko? Nakita ko kasi kayo kanina na magkasama. Magkamukha kayo kaya naisip ko na magkapatid kayong dalawa. Ah, opo. Sa may malapit po sa pintuan ko siya pinapwesto para hindi gaanong mainit. Napakabait mo naman kuya sa nakababata mong kapatid. Dalawa lang po kaming magkapatid. Nangako po ako kay Itay na aalagaan ko si Bunay kapag nawala siya. Ibig bang sabihin ulila na kayo magkapatid? Mayroon pa po kaming nanay ng kapatid ko. Kaya lang po, may bago na po siyang asawa. Ganun ba, iho? Siguro gutom na kayo ng kapatid mo, no? Sumama muna kayo sa akin at ililibre ko kayo. Pasensya na po, Lola. Pero kahit po gutom na kami, hindi po kami sasama sa inyo. May higpit po ang bilin sa akin ng aming ama na kahit anong mangyari, wag na wag sasama sa taong hindi namin kilala. Tama naman ang tatay nyo. Pero tinitiyak ko sa inyo na hindi ako masamang tao. Mukha naman po kayong mabait. Pero hindi pa rin po kami sasama. Kailangan na rin po namin umuwi agad. Ayos lang, iho. Naiintindihan ko naman. Nagulat pa ako nang pinasobrahan ni Lola ang bigay niyang pera sa akin. Nang tingnan ko siya sa mukha, malaki ang pagkakangiti niya sa akin. Tila naiiyak pa nga siya habang nakatingin sa akin. Magalang na ako nagpaalam sa kanya para mapuntahan ng kapatid ko sa pwesto nito. Pagdating sa may pinto ng simbahan, nakaupo ang kapatid ko habang naghihintay sa akin. Biglang nagliwanag ang mukha nito nang makita akong parating. Agad niyang ikinuwento na pinakyaw di umano ng isang matandang babae ang paninda niyang sampagita. Biglang sumagi sa akin ng matandang bumili rin ng lahat ng sampagita ko. Naisip ko na baka iisa lang sila. Bago umuwi, kumain muna kami sa isang karinderya. 2 klase ng ulam ang binili ko at tig-2 kanin ang in-order ko. Humirit pa ng isang boteng soft drink si Bune na agad ko namang pinagbigyan. Pagkatapos magpakabusog, tsaka lang kami umuwi ng bahay. Bakit ngayon lang kayo? Kasi po, Nay, ngayon lang naubos ang tinda naming sampagita. Nasaan na yung napagbentahan nyo? Akin na, bilis! Heto na po. Ang tagal nyo sa labas, tapos ito lang ang napagbentahan? Marami na po kasing nagbebenta ng sampagita sa simbahan eh. Tsaka po, ibinigay pa po namin yung porsyento kay ate na gumagawa ng sampagita. O siya, pumasok na nga kayo sa loob. Aalis ako at hinihintay ako ni Lito. Opo, Nay. Sinunod ko lahat ng bilin sa akin ni Inay. Hinayaan ko na lang makipaglaro sa ibang bata si Bune habang ako'y nagiigim ng tubig. Nang makatapos maglinis, pinanood ko na lang ang mga bata sa labas na naglalaro. May ilan sa kanila na tinawag ako para sumali sa laro nila. Pero tumanggi ako. Siguradong lagot na naman ako kay Inay oras na makita niyang inuuna ko ang laro. Mula nang mamatay ang Itay, malaki na ang ipinagbago ng Inay. Lagi siyang galit sa aming 2 ni Bune. Kay Mang Lito lang siya mabait at magiliw. Hindi ko rin maiwasang mainggit sa mga kaklase ko dati na pumapasok sa eskwelahan. Pinatigil na rin kasi kami sa pag-aaral ni Inay dahil wala daw siyang pampaaral sa amin. Nung malapit ng dumilim, tinawag ko na si Bune para pumasok na kami ng bahay. Kailangan ko pa kasing magluto ng hapunan namin. Ilang sandali pa, dumating na rin ang Inay at si Mang Lito. Ang malas naman natin sa sugal ngayon. Sabi ko naman kasi sa iyo na umuwi na lang tayo. Ikaw naman tumapilit na isugal yung huli nating pera. Huwag mo na nga akong sisihin pa. Kumain na lang tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Tisoy, nakapagsaing ka na ba?
Opo, Nay. Wala pa nga lang ulam. Umutang ka muna sa tindahan kahit isang dalata lang ng sardinas. Nay, sabi po ng Aling Mona, mahaba na daw po ang listahan natin. Magbayad daw po muna kayo bago ulit tayo mangutang. Sabihin mo bukas na bukas din daw kamo, magbabayad na tayo. Nay, lagi na lang po ganyan ang sinasabi niyo tuwing uutang sa tindahan. Sumunod ka na lang, ang dami mo pang katwiran eh. Sige po, Nay. Susubukan ko po. Huwag na kayong magalit. Pagdating sa tindahan ni Aling Mona, maraming taong bumibili. Hinintay ko munang makaalis ang mga ito bago ako lumapit. Hindi pa man ako nakakapagsalita, hindi na agad maipinta ang mukha ng tindera. Lalo tuloy umurong ang dila ko. Kung hindi niya ako tinanong, wala na sana akong balak magsalita. Kahit kitang-kita sa mukha nito ang inis, binigyan pa rin niya ako ng isang sardinas, kasabay ng bilin na magbayad kami ng utang. Masaya akong bumalik ng bahay at saka iniabot ang lata ng sardinas kay inay. Ano to? Ito lang ang binigay sa'yo? Opo, Nay. Talagang napilitan na lang po si Aling Mona na bigyan ako. Akala mo naman talaga hindi babayaran ng Mona na yun. Kapag talaga ako nagkapera ng limpak-limpak, ipapalamon ko sa kanya ang pera ko. Kailan ba mangyayari yun? Para makaalis na tayo sa lugar na ito. E di kapag sinuwerte tayo sa sugal, sigurado ang pag-asenso natin. Magdilang anghel ka sana. O kayong dalawa, pumasok muna kayo sa kwarto at kakain lang kami ni Lito. Nay, hindi pa po kami naghahapunan ni Buni. Gutom na rin po kami. Tatawagin ko na lang kayo kapag tapos na kaming kumain. Sige na, sumunod na lang kayo. Walang imik na pumasok na lang kami ng kwarto. Habang nasa loob kami, dinig naman namin ang pagrereklamo ni Mang Lito sa ulam. Hanggang makatapos silang kumain, hindi na kami tinawag. Nang sulyapan ko si Bune, nakatulog na ito. Kinuha ko na lang ang kumot at saka kinumutan siya. Nahiga na lang din ako kahit kumakalam ang sikmura ko. Alam ko naman kaya hindi na kami tinawag ng inay. Siguradong naubusan na kami ng pagkain. Kinabukasan maaga kaming bumangon ni Bune. Nag-igib lang ako ng tubig at pinuno ang drum sa kusina. Lumakad na rin kami ng kapatid ko para magtinda ng sampagita. Dahil ordinaryong araw lang naman yun, naging matumal ang benta namin ng sampagita. Naisip ko tuloy na maghanap ng ibang pagkakakitaan. Habang nakaupo sa gilid ng daan, bigla namang may lumapit sa amin. Ang matandang babaeng bumili ng lahat ng paninda naming sampagita. Nakangiti siyang nakatunghay sa amin. Oh, mukhang malungkot kayo magkapatid ah. Kasi po, Lola, mula kanina wala pa rin bumibili ng sampagita namin. Ah, ganun ba? O sige, akin na mga sampagita ninyo at bibilhin ko na lahat. Talaga po, Lola? Bibilhin niyo ulit ang paninda namin? Oo naman, pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Sasama kayo sa akin. May kainan malapit dito. Gusto ko lang naman kayong ilibre ng pagkain. Nakikita ko kasi sa mga mata ng kapatid mo na gutom na siya. Ang totoo po niyan, kagabi pa kami hindi kumakain. Ano ka mo? Pero bakit naman? Hindi ba may pera naman kayo kahapon? Binibigay ko po lahat ng kita ko kay inay. Tama nga talaga ako, napakabait mong bata. O tara na, sumama na kayo. Hindi naman kalayuan dito ang sinasabi ko sa inyong kainan. Nagkatinginan pa kami magkapatid. Naaaninag ko sa mga mata ni Bune ang pagsusumamo sa akin na sumama na kami sa matandang babae. Hinawakan pa nito ang tiyan niya bilang pahiwatig na gutom na talaga to. Kahit may konting takot at pag-aalangan, ay sumama na rin kami sa matandang babae. Hindi ko kasi matiis na makitang nagugutom ang kapatid ko.
Di bali nang hindi ako makakain. Wag lang si Bune. Sa isang karinderya kami dinala ng matandang babae na ang pagpapakilala ay Clement. Galing daw siya sa malayong lugar at kaya napadpad sa lugar na yon ay hinahanap niya ang nawalay na anak ng matagal na panahon. Kayo ba, Tisoy, Bune? Mga nag-aaral pa? Ay, dati po kami pumapasok sa eskwelahan. Pero mula po nung mamatay ang tatay namin, pinahinto na po kami ng inay. Sayang naman, mukha pa naman kayo matatalinong bata. Gustuin po man namin mag-aral ulit, wala po kaming magagawa dahil ayaw na ng inay. Ito na pala ang order natin. Kumain lang kayo ha. Magsabi lang kayo kung ano pa ang gusto niyong kainin. Ang dami niyo naman po in-order na pagkain. Nakakahiya naman po sa inyo. Huwag kayong mahihiya, iho. Para talaga yan sa inyo. Halos mapuno ng iba't ibang klase ng ulam ang bilog na mesa. Natuwa pa si Bune nang ihatid pa ang 3 bote ng soft drinks na kasama sa in-order ni Lola Clement. Dahil sa gutom, nilantakan na namin ng mga pagkain. Inalok ko pa si Lola na nakangiti lang na nakatingin sa amin. Busog na busog kami pagkatapos. Si Bune kahit puputok na ang tiyan sa kabusugan, hindi pa rin tumitigil sa pagkain nito. Lola, nabusog po kami. Maraming salamat po ha. Natutuwa ako at marami kayong nakain. Ipapabalot ko pa ang natira para maiuwi niyo sa bahay. Para mamaya may makain pa kayo. Naku, nakakahiya naman po, Lola. Huwag ka na mahiya, Tisoy. Masaya ako na kahit sa ganitong paraan natutulungan ko kayo. Lola, may mga apo po ba kayo? Oo, meron kaya lang hindi ko sila kasama Ang swerte po ng mga apo ninyo sa inyo. Napakabait niyo po kasi. Nasaan po pala mga apo niyo? Ang totoo niyan matagal ko na silang hinahanap pati ang ama nila. Bakit po hindi niyo sila kasama? Hindi niyo po ba alam kung saan sila nakatira? Mahabang kwento kung bakit napawalay sa akin ng anak ko. Ganoon po ba? Sana po mahanap niyo na sila. Tiyak na matutuwa ang mga apo ninyo. Kami po kasi walang lolang nakagisnan. Ngumiti lang ng makahulugan si Lola Clement. Sa murang edad, naiintindihan ko na kaya siguro mabait sa amin ng matandang babae. Marahil nakikita nito sa amin ni Bune ang mga apo nito. Naikwento rin ni Lola Clement na may isa pa itong anak na babae. Naiwan di umano ito sa kanilang probinsya. Bago kami umuwi ng araw na yun, ibinigay pa ni Lola Clement ang address ng tinitirhan nito. Huwag daw kami mag-atubili na pumunta doon kung kailangan namin ng tulong ng kapatid ko. Hindi lang kami nabusog ng araw na yon. Masaya din kami dahil kay Lola Clement. Para na rin kami nagkaroon ng lola sa katauhan nito. Mula pa ang inay at si Mang Lito sa bahay ng mga oras na dumating kami. Nagsaing na rin ako. Para kung sakali na dumating sila na maaga, ay meron ng kanin. Wala na rin laman ng drum kaya nagigib na rin ako. Madilim na nang dumating sina inay. Mukhang lasing na naman si Mang Lito at nagtatalo sila. Talaga bang wala ka nang gagawin kundi ang ipahiya ako sa mga tropa ko, ha? Hindi naman yun ang intention ko Hindi kasi sila magandang impluensya sa'yo kaya pinapaiwas kita sa kanila. Kaya lang naman ako nakikisama sa kanila kasi gusto kong makalimos sa kamiserablehan ng buhay natin. Di ba sabi ko naman sa'yo konting tiis pa? Makakaraos din tayo sa buhay natin. Lagi ko na lang naririnig yan sa'yo Bakit hindi mo nilang kaya muna tanggapin ang trabahong inaalok sa'yo ni Roy? Ano? Ang hirap kaya magtrabaho sa Pierre. Pansamantala lang naman habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Ayoko nga. Huwag mo nang ipilit. O sige kung talagang ayaw mo. Nagkunwari lang ako may ginagawa sa kusina para hindi ako masita ng inay. Pagkatapos tinawag ko si Bune para maglinis ng katawan. Sumunod naman agad siya.
Tsaka lumapit sa akin ng inay at hiningi ang pinagbentahan namin ng sampagita. Nagtanong pa ako na kapag saing na ako. Nagulat pa siya sa dami ng ulam na dala ko. Nanlalaki ang mga mata nito sa pagkakatitig sa mga ulam sa mesa at sa akin. Humabi na lang ako ng kwento na galing sa isang handaan ng mga yon. Masigla pa nitong tinawag si Mang Lito at siya na rin ang naghain. Ni hindi man lang kami inalok magkapatid habang kumakain sila. Mabuti na lang naitabi ko ang isang supot ng ulam at yun ang pinagsaluhan namin magkapatid. Kinabukasan madilim pa ay ginising na ako ng inay. Ipag-igib ko raw siya ng pampaligo at maaga siyang aalis. Si Mang Lito naman ay natutulog pa ng mga oras na yon hanggang makaalis ang inay. Maaga na rin ako naligo at nagbihis para presko ang pakiramdam ko kapag nagtinda kami ng sampagita. Laking gulat ko nang mapasukan ko si Mang Lito sa kwarto namin. Ano po ba ang ginagawa niyo dito? Ha? Ay, hinahanap kita eh. Akala ko nandito ka sa kwarto nyo. Nasa banyo po ako at naliligo. Ang nanay mo pala, Maaga po siyang umalis kanina. hindi ba niya sinabi kung saan siya pupunta? Wala po siyang nabanggit eh. May iniwan ba siyang pera? Kahit pambili man lang ng kape? Wala din po. Ay nako, baka meron ka dyan kahit 20 lang. Pahiram muna at babalik ko lang sa'yo. Pasensya na po, Mang Lito. Ibinigay ko na po kay nanay yung pinagbentahan ko ng sampagita kahapon. O sige, subukan mo na lang na mangutang sa tindahan ng kape. Samahan mo na rin ng itlog tsaka yosi. Susubukan ko po. Alumpihit pa akong tumalikod. Sinulyapan ko pa si Bune na nakaharap sa pader habang mahimbing pa ring natutulog. Nang tingnan ko si Mang Lito, may nabasa ako sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Nagmamadali na lang ako nagtungo sa tindahan ni Aling Mona at sinubukang mangutang. Mabuti na lang maganda ang mood nito at binigyan naman ako. Pagdating sa bahay, nasa kusina na si Mang Lito. Ipinatong ko na lang ang itlog at yosi nito sa mesang kainan. Tsaka pumasok sa kwarto namin. Nagisnan ko naman si Bune na nagsusumiksik sa sulok at umiiyak. Nang tanungin ko kung bakit, tanging sagot nito ay nananaginip ng masama. Pinagbihis ko na rin siya para makaalis na kami. Nang araw na yon may ikinakasal sa simbahan. Marami namang tao, pero iilan lang ang bumili sa amin ng sampagita. Nung bandang tanghali na, nakakaramdam na kami ng gutom. Naalala ko si Lola Clemen. Dahil hindi ko matiis na nagugutom ang kapatid ko, kahit kinakabahan, pinuntahan namin ang bahay nito. Lumarawan agad sa mukha nito ang gulat at galak na mapagbuksan kami ng pinto. Pasensya na po kayo, Lola, kung nakakaabala kami sa inyo. Nako, hindi kayo abala sa akin. Natutuwa nga ako at pumunta kayo rito sa bahay ko eh. Hindi kasi ako makakapunta ng simbahan ngayon dahil umatake kagabi ang rayuma ko. Kaya po pala paika-ika kayong lumakad. Okay na po kayo? Ano po ang ginagamot ninyo? May pinahid na ako sa binti ko. Maupo muna kayo dyan at ilalabas ko lang yung tinapay. Alam nyo, merong nagrarasyon ng tinapay sa akin araw-araw. Ang sarap ng luto nila sa tinapay nila. Amoy pangalan po, masarap na. Sinabi mo pa. At laging bagong luto ang tinapay nila kaya talagang masarap. Maraming salamat po, Lola Clemen. Hulog po kayo sa amin ng langit. Eh bakit parang matamlay si Bune? May sakit ba siya? Kanina ko pa nga po napapansin ang pagiging tahimik niya. Wala naman po siyang sakit. Baka nagugutom lang. Ipagtitimpla ko rin kayo ng gatas. Sumigla naman si Bune nang makita ang gatas sa baso na itinitimpla ni Lola Clemen. Nawala na rin kahit papano ang pag-aalala ko sa kanya. Akala ko magkakasakit na ito dahil lagi kaming nalilipasan ng gutom.
Yun na rin ang simula na mas lalo kaming naging malapit kay Lola Clement. Pagkatapos namin makapagtinda ng sampagita, sa bahay na niya kami tumutuloy. Hindi rin namin yun ipinapaalam sa aming ina na may trabaho na rin ng mga panahon na yon. Si Mang Lito ang malimit na maiwan sa bahay namin. Natuto na rin ako magtabi sa alkansya namin. Gusto ko rin kasing bumalik sa pag-aaral balang araw. Minsan pa uwi na kami ng kapatid ko nang tawagin kami ni Aling Mona. Naniningil na ito sa mga utang namin sa kanya. Marahil na balitaan nito na may trabaho ng inay. Sakto namang sahod na nun ni inay. Nadatnan ko pa sila ni Mang Lito na abala sa mga pinamili nila. Oh, ito ang bagay sa'yo. Gwapo kang tignan dito. Tiyak na maiingit dito sa akin ang tropa sa mga bagong damit. Tsak yun. Palibasa kasi mga walang pambili. Siya nga pala. Kain naman tayo mamaya sa labas oh. Sawang-sawa na ako na puro na lang itlog at sardinas ang ulam natin dito sa bahay. O ba? Ang mabuti pa maligo ka na ngayon at sa labas tayo kakain. O sige, isusot ko na rin ang binili mo sa aking bagong damit. Nay, Kanina pa ba kayo dyan? kararating lang po namin. May pinapasabi po pala si Aling Mona. Kung pwede daw po na bayaran nyo na ang utang natin sa tindahan. Wala nang natira sa sahod ko Sabihin mo na lang na sa sunod na lang kamo na sahod. Sasabihin ko po mamaya. Nay, aalis po kayo ngayon? Oo. May pupuntahan lang kami ni Lito. Nasa na nga pala yung pinagbentahan ng sampagita? Ito po. Bakit ito lang? Aba Tisoy, kinukupitan mo yata ako Yan lang po talaga, Nay. Konti lang po ang napagbentahan ngayon kasi wala pong gaanong tao dahil masama ang panahon. Sa susunod sa ibang lugar naman kayo magtinda Hindi yung puro sa tapat na lang kayo ng simbahan nakapwesto. Opo, Nay. Ilang sandali pa lumabas na rin si Mang Lito suot ang bago nitong damit. Umikot pa ito sa harapan ni inay para ipakita kung bagay ba rito ang suot. Hindi ko maiwasan na mainggit dito dahil sa bagong damit. Samantalang kami ni Buni, huling nabilhan ng damit nung buhay pa ang itay. Para kaming hangin na dinaanan lang ni na inay nang dumaan sa harapan namin. Nagtungo na lang ako sa kusina. Baka sakaling may iniwan na pagkain para sa amin. Pero walang laman ng kaldero. Napapabuntong hininga na lang akong naupo. Tumabi naman sa akin si Buni. Nang sumunod na araw, laging malakas ang ulan kaya hindi kami nakakapagtinda ng sampagita. Kaming tatlo ang laging naiiwan sa bahay habang nagtatrabaho ang inay bilang waitress sa isang kilalang kainan. Habang tumatagal na kasama namin si Mang Lito, unti-unti na ring lumalabas ang totoo nitong ugali. Ilang araw na yata kayo hindi nagtitinda ng sampagita. Ano nang plano nyo ha? Maging pataba ang baboy dito sa bahay? Aba, maya naman kayo sa nanay nyo na nagpapakilap sa pagtatrabaho. Tumulong naman kayo. Malakas po kasi ang ulan kaya hindi kami makapagtinda. Di magkaputi ka. Problema ba yon? Wala rin naman po kasi ang bibili sa ganitong panahon. Ang dami mo pang katwiran. Ang sabihin mo, tamad ka lang magtrabaho. Bakit hindi po kayo maghanap ng trabaho? Imbis na pahila-hilata lang kayo dito sa bahay. Anong sinabi mo ha? Ulitin mo nga. Bakit hindi po kayo maghanap ng trabaho imbis na kami? Talagang sumasagot ka pa ha? Itinulak ako ni Mang Lito dahilan para bumalandra ako sa pader. Napatili naman si Bune sa nakitang ginawa sa akin. Hindi pa nakontento si Mang Lito. Makailang ulit pa niyang sinampal ang bibig ko hanggang dumugo ito. Mula noon lagi na akong sinasaktan nito. Pinagbabantaan kami na oras magsumbong kami kay inay. Pare-pareho niya kaming papatayin. Kaya naman umulan at uminit, mas pinili na lang namin ni Buni ang nasa lansangan. Maliban sa pagtitinda ng sampagita,
Natuto na rin kaming mamalimos sa kalye. Gusto kasi naming makaipon para makaalis na kami sa bahay namin. Minsan nasa kalye kami at namamalimos nang dumating si Lola Clement. Nandito lang pala kayo. Ilang araw ko na kayong hinahanap sa may simbahan. Anong ginagawa niyo rito? Mahina po kasi ang benta ngayon ng sampagita, kaya po naisipan na lang naming mamalimos. Alam ba ng nanay niyo ang ginagawa niyong pamamalimos? Hindi po, tsaka wala naman pong pakialam yun sa amin. Ang mahalaga lang sa kanya, may maiabot kaming pera. Delikado dito sa kalye. Maraming sasakyan ang nagdaraan. Kumpara sa may simbahan, at least doon, marami ang nakakakilala sa inyo. Nag-iingat naman po kami eh. Mabuti pa, sumama kayo sa bahay. Hindi po Lola, kailangan po namin maghanap buhay. Bibigyan ko na lang kayo ng pera. Basta wag lang kayong mamalimos dito sa kalye. Marami na po kayong naitulong sa amin. Nahihiya na po kami na lagi kayong naaabala. Sabi ko naman sa inyo masaya ako na matulungan kayo. Ako nang nakikiusap. Sumama na kayo sa bahay. Kulang na lang hilahin kami ni Lola Clement paalis ng lugar na yun. Dinala niya kami sa bahay at saka pinaglinis ng katawan. Sa itsura kasi namin para na kaming mga batang grasa. Pinaghanda rin niya kami ng makakain. Naunang lumabas ng maliit na kwarto si Bune. Habang ako naman ay naiwan sa loob. Hindi ko maiwasang magtaka kung bakit merong mga damit pang batang nakatago si Lola Clement. Kasya din sa amin ang mga damit at mga bago pa ito. Akma na sanang lalabas na rin ako na matigilan ako. Sa isang maliit na altar kasi, meron dun mga manika at mga garapon na may mga insekto sa loob. May nakasindiring kandilang kulay itim. Bahagya pa ako napapitlag na marinig ang pagtawag sa akin ni Lola Clement. Nagkibit balikat na lang ako at saka lumabas na. Mabuti naman kasya ang mga damit sa inyo. Bakit po kayo may mga damit na pangbata dito? Ang totoo niyan binili ko yung mga damit na yan para sa inyo. Talaga po? Kaya nga matagal ko na kayong hinahanap Buti nakita ko kayo kanina. Bala ko sana kayong puntahan sa bahay nyo. Maraming salamat po sa mga damit, Lola. Ngayon lang po kami nakapagsuot ng ganito kagandang damit. Marami akong binili sa inyo. Mamaya papakita ko. Ang mabuti pa maupo ka na rito. Kumain ka na rin. Tumalima naman ako agad at naupo sa tabi ni Bune. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol sa nakita ko sa kwarto. Muli naging masaya kami ni Bune sa piling ni Lola Clement. Habang kumakain nga kami, bigla namang bumuhos ang malakas na ulan. Tumindig muna si Lola Clement sa pagkakaupo para isara ang bintana. Pumapasok kasi ang apyas ng ulan sa loob ng bahay. Mabuti na lamang pala'y naisama ko kayo pa uwi dito sa bahay. Oo nga po, Lola. Pero paano po kaya kami makakauwi nito? Hihinto naman siguro ang ulan mamaya. Huwag kayong mag-alala. Ihahatid ko kayo. Naku, wag na po, Lola. Baka lalo lang kami mapagalitan ni Nanay kapag hinatid niyo po kami. Ay, may itatanong sana ako sa inyo. Sana magsabi kayo ng totoo, ha? Ano po yun, Lola Clement? Ano ba ang kalagayan ninyo sa bahay nyo? Ang ibig kong sabihin hindi ba kayo tinatrato ng maayos ng nanay nyo? Mula po nang mamatay ang itay namin, hindi na po kami mahal ng inay. Anong ibig mo sabihin, Tisoy? Wala pa pong 1 taong namamatay ang itay. Nag-asawa na po ulit ang inay. Mula po noon, pinabayaan na niya kami. Si Mang Lito lang po ang mahalaga sa kanya. Napakabata niyo pa para maranasan ng ganyang buhay. Kakausapin ko ang nanay niyo. Wag po, Lola. Sabi ng inay, kapag daw may nakaalam sa kalagayan namin, kukunin daw kami ng ibang tao at paghihiwalayin kami magkapatid. Ayoko pa maghiwalay kami ni Bune. Naiintindihan ko. Pero mula ngayon,
Dapat lahat ng nangyayari sa inyo ay sasabihin nyo sa akin, ha? Ako ang bahala sa inyo. Maraming salamat po, Lola Clemen. Tuwing nagsasalita po kayo, para kayong si Itay. Talaga ba? Pwede bang kwentuhan nyo ako tungkol sa ama nyo? Sobrang bait po ng Itay. Siya po ang nagluluto ng baon namin sa eskwelahan. Hinahatid niya din po kami at sinusundo. Lagi po siyang nakikipaglaro sa amin. Sayang nga lang po, maaga siyang kinuha sa amin. Miss na po namin siya ni Bune. Hindi na ako nagtataka kung bakit ganyan kayo kababait na bata. Maayos kayo napalaki ng tatay nyo. Bakit po kayo umiiyak, Lola? Wala naman mga apo. Masaya lang ako na nagtagpo ang mga landas natin. Sayang nga lang, hindi ko na inabot ang ama nyo. Kapag nakita niyo na po ang mga tunay ninyong apo, tiyak na po naiiwan niyo na rin kami. Hindi yan mangyayari, Tisoy. Pangako yan. Hindi ako mawawala sa inyo. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tsaka ako na ipagtatapat sa inyo. Sa ngayon gusto kong ituring nyo na talaga akong tunay na lola. At kayo naman ay mga apo ko. Mabilis kaming tumango ni Bune sa sinabing yun ni Lola Clemen. Nang ilahad niya ang 2 kamay, mabilis namin siyang sinugod ng yakap. Habang nakapaloob kami sa braso nito, dama ko ang kakaibang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko, kapag kasama namin si Lola Clemen, ligtas kami at panatag ang kalooban ko. Nang araw na yun hindi na kami nakauwi dahil lalong lumakas ang ulan. Kinabukasan naman maganda na ang panahon. Mabigat ang loob ko na magpaalam kay Lola Clemen. Kung ako lang ang masusunod, ayoko na sanang umuwi pa sa amin. Yung billing ko sa inyo ha, huwag na kayong babalik sa kalye para mamalimos. Opo, Lola. Salamat po sa pagpapatuloy ninyo sa amin sa bahay ninyo. Anumang oras bukas lagi ang bahay ko para sa inyo. Kung pwede nga lang dito na lang kayo tumira sa bahay ko Pero alam kong gusto niyo rin makasama ang nanay niyo. Madalas na po kami pupunta dito, Lola. Aasahan ko yan ha. Ingatan mo ang kapatid mo. Niyakap pa namin si Lola Clemen bago kami umalis. Gusto pa sana niyang ihatid kami pero tumanggi ako. Malapit lang naman ang sa amin. Wala pang kalahating oras ang lakarin. Pagdating sa bahay, nadatnan kong nag-aalala ang inay sa amin. Agad niya kaming nilapitan at niyakap. Napansin ko rin na tila galing siya sa pag-iyak. Tisoy! Bakit ngayon lang kayo ha? Kagabi pa ako nag-aalala sa inyo. Hindi po kami nakauwi kahapon dahil sa lakas ng ulan. Talaga ba, Nay, na nag-aalala kayo sa amin? Oo naman. Pumunta pa nga ako sa simbahan pero wala nang tao dun. Sorry po, Nay, kung napag-alala namin kayo. Saan ba kayo nagpalipas ng gabi? May mabait pong matanda ang nagpatuloy sa amin sa bahay niya. Naawa po kasi siya sa amin ni Buni. Sinong matanda? Taga rito ba siya sa atin? Taga malayong probinsya po siya. Sa susunod wag na kayong sasama sa matandang yun ha? Nakalimutan niyo na ba ang bilin sa inyo ng tatay niyo? Huwag kayong basta-basta magtitiwala sa hindi niyo kakilala. Mabait naman po si Lola. Kahit na, baka mamaya sa una lang siya mabait. Mahirap na baka mamaya Nangingidnap pa lang matandang yun na inilalagay ang mga bata sa sako at saka dinadala sa malayo. Hindi naman po. Huwag ka nga makipagtalo sa akin, Tisoy. Dapat iniisip mo rin ang kapakanan ng kapatid mo. Opo, Nay. Pasensya na po talaga. Kumain na ba kayo? Tapos na po. Pinakain na kami ni Lola bago kami pinayagang umuwi. Ang mabuti pa, doon muna kayo sa kwarto nyo. Huwag muna kayong aalis ang bahay ngayon. Sumunod naman kami sa utos ng inay. Nadaanan pa namin si Mang Lito na nakaupo sa sofa at matiim ang titig na ibinibigay sa amin. Hindi na lang namin siya pinansin pa. Kahit nasa kwarto na kami, dinig pa rin namin ang pag-uusap ni na inay.
Nagtatalo sila tungkol sa hindi namin pag-uwi. Hindi mo man lang ba pagsasabihin ng mga anak mo? Aba, pwede nilang ulitin ang hindi pag-uwi dito sa bahay. Narinig mo naman hindi ba? Hindi nakauwi dahil sa lakas ng ulan. Ang lapit-lapit ng simbahan. Kahit mababasa sila ng ulan dapat umuwi pa rin sila. Hayaan mo na, hindi na naman uulit ang mga yan Dahil hindi ko na sila papayagang magtinda ng sampagita sa may simbahan. Ano ka mo? Maganda nga yung habang bata pa sila marunong silang kumayod. Kesa naman nandito lang sila sa bahay. Masyado pa silang mga bata para maghanap buhay. Kapag may masamang nangyari sa kanila sa lansangan, sa tingin mo kaya sino ang mananagot? Bahala ka na nga. Mga anak mo naman yung mga yan Kahit bata pa si Tisoy, maaasahan na yan dito sa bahay. Kita mo nga, kusa na siya nag-iigib ng tubig at nagsasaing. Oo na, bahay mo naman to Sino ba ako para mangialam sa desisyon mo? Ang sakin lang naman, ayoko lang mapahamak ang mga anak ko. Bakit bigla naman atang bumait ka at nagkaroon ka ng pakialam sa mga anak mo ngayon? Natural na may pakialam ako sa mga anak ko. Marami din ako napagtanto nang hindi sila umuwi kagabi. Sayang din kasi ang kita ng mga yan sa pagtitinda ng sampagita. Malaking tulong din dito sa bahay. Huwag mo nang isipin ng tungkol sa pera. Ako na ang bahala sa lahat. Kaya nga may trabaho ko Ilang araw na nga kaming nasa bahay lang. Sa dati pa rin nagtatrabaho ang inay. Minsan binibilhan na rin niya kami ng pasalubong tuwing umuwi siya galing trabaho. Patago nga lang niya yun inaabot sa amin. Si Mang Lito naman ay madalas na magpapunta ng mga kaibigan nito sa bahay. Madalas silang umiinom doon. At ako ang lagi nilang inuutusan na bumili ng alak at pulutan. Napansin ko rin ang tila pananahimik ni Bune. Matamlay din ito at lagi lang nagkukulong sa kwarto. Kahit anong pilit kong makipaglaro siya sa mga bata sa labas, ay talagang ayaw nito. Isang gabi nagising ako sa mga mahihinang ungol. Paglingon ko kay Bune, biling baliktad dito sa pagkakahiga. Inakala kong nananaginip lang siya, kaya hinawakan ko siya sa braso para gisingin. Pero dagli ko rin nabawi ang kamay ko dahil sa nakakapasong init nito. Inaapoy ka ng lagnat! Teka lang, kukuha ako ng basang bimpo! Nagmamadali akong lumabas ng kwarto namin. Kumuha ko ng palangganita na may lamang tubig at bimpo. Inilagay ko yun sa noo ni Bune at saka ko siya kinumutan. Wala pa ang inay at umaga pa ang uwi niya galing trabaho. Wala ring gamot na pwede kong ipainom. Buong magdamag kong binantayan si Bune. Malapit nang mag-umaga nang bumuti ang lagay nito. Nang dumating ang inay, agad kong sinabi ang kalagayan ni Bune. Ano, kamusta si Bune? May lagnat pa rin po siya. Kailangan pa po natin siyang painumin ng gamot. Paano ba yan sa 1 linggo pa ang sahod ko? Wala pa akong kapera-pera dito Ano pong gagawin natin, Nay? Punasan mo na lang ng basang bimpo ang katawan ng kapatid mo para bumaba ang lagnat. Titignan ko kung makakahiram ako ng pera sa mga kapitbahay natin. Ganun na nga ang ginawa ko. Habang pinupunasan ko ng basang bimpo si Bune, naalala ko bigla ang alkansya ko na iniingatan ko. Inilagay ko yun sa may altar, sa likod ng litrato ni Itay. Kinuha ko yun at walang pagdadalawang isip na sinira. Pagkatapos bilangin ng laman, nagpaalam lang ako sandali kay Bune na bibili ng gamot niya at pagkain. Tumango lang siya sa akin at saka pumikit na muli. Nang mabili ko ang kailangang gamot, umuwi na rin ako. May nadaanan akong nagtitinda ng prutas. Binili ko rin ng dalandan si Bune. Ito kasi ang paborito niya. Nang makabalik ako sa bahay, kumuha lang ako ng tubig sa kusina at papasok na sana ako sa kwarto nang biglang lumabas doon si Mang Lito. Ano pong ginagawa niya dyan? Tinitignan ko lang si Bune. Sabi kasi ng nanay mo may sakit daw siya. Nasaan po pala ang inay? Lumabas sandali. Maghahanap yata ng pere.
Nasundan ko pa si Mang Lito habang papalabas ito ng bahay. Narinig ko namang humihikbi si Bune, kaya dali-dali akong pumasok sa loob ng kwarto namin. Agad siyang bumangon nang makita ko. Inilapag ko sandali ang baso ng tubig at gamot sa sahig. Pinahiga ko siyang muli at inayos ang higaan. Nagtaka ko kung bakit basa ang sapin na hinihigaan nito. Naisip ko baka napaihi lang to. Nang makakain at makainom ng gamot, nakatulog ulit si Bune. Patuloy ko pa rin siyang pinupunasan ng basang bimpo para lumabas ang init sa katawan niya. Lumabas lang ako sandali para mag-igib ng tubig na pampaligo naman ng inay. Nang mapuno ko ang drum, tsaka ako bumalik sa loob ng bahay para magsaing nang madatnan ko ang inay. Wala ako nahiram na pera. Kumusta ng kapatid mo? Ayos naman po siya. Nabilihan ko na po siya ng gamot kanina. Talaga? Saan ka naman nakakuha ng perang ipinambili mo ng gamot? Sinira ko na po yung alkansya ko. May alkansya ka pala? Opo, Nay. Nag-iipon po kasi ako para makalipon ng gamit sa pasukan. Gusto ko po kasing bumalik ulit sa pag-aaral. Pero ayos lang po, kahit hindi na ako makapag-aral. Ang mahalaga po nabilhan ko ng gamot si Bune. Pasensya ka na, Tisoy, kung wala akong magawa bilang nanay niyo, ha? Wala na talaga kasing gustong magpahiram sa akin Kabi-kabila kasi ang utang natin. Naiintindihan ko naman po kayo, Nay. Siya nga po pala. Pinag-igib ko na po kayo ng tubig na pampaligo ninyo. Salamat, Tisoy, ha? Hayaan mo, baka sa 1 taon makapasok na ulit kayo ng kapatid mo sa paaralan. Talaga po, Nay? Oo, magsisipag na ako sa trabaho para kahit papano makaipon ako. Salamat po, Nay. Akala ko, hindi niyo na kami mahal ni Bune. Pwede ba yun? Mga anak ko kayo. Siyempre mahal ko kayo. Patawarin niyo ako kung malaki ang naging pagkukulang ko sa inyo, ha? Naiintindihan ko po, Nay. Shock na matutuwa nito si Bune kapag nalaman niya makakapag-aral na ulit kami. Ang laki na naging pagkukulang ko sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Niyakap ko na lang na mahigpit ang inay. Gayon din siya sa akin. Batid ko na pareho kaming umiiyak ng mga sandaling yun. Bago pumasok sa trabaho ng araw na yun ang inay, nagluto muna siya at sinubuan pa si Bune. Nang makaalis ang inay, tsaka naman dumating ang mga kaibigan ni Mang Lito. Hindi alam ng inay ang ginagawa nito. Dahil tinatakot niya kami ng kapatid ko na kapag nagsumbong ay pare-pareho kaming mananagot. Tuluyan na nagpakita ng tunay na kulay si Mang Lito. Kahit ang inay na nagpapakain sa kanya ay harap-harapan na rin niya akong sigawan. Madalas pa rin niya akong saktan, lalo't walang inay namin. Hindi pa man gumagaling si Bune, isang dagok na naman ang dumating sa amin. Maagang umuwi ang inay dahil nawalan nito ng trabaho. Kinailangan daw magbawas ng mga tao at kasama siya sa natanggal. Di bale, maghahanap na lang ulit ako. Marami namang pwedeng pasukan Paano na yan, Nay? Kailangan din po natin ipa-check up si Bune sa doktor. Akala ko ba maayos na ang lagay ng kapatid mo? Pabalik-balik po kasi ang lagnat niya. Tapos, dinadaing niya na masakit daw kapag umiihi siya. Ha? Baka nga may impeksyon ng kapatid mo. Babalik na lang po ulit kami sa patitinda ng sampagita para po makaipon ako ng pampacheck up ni Bune. Ayos lang ba anak na bumalik ka sa pagtitinda ng sampagita? Oo naman po. Ako na po muna ang bahala habang wala po kayong nahahanap ng trabaho. Salamat, Tisoy, ha. Ang bait mo talaga. Parehong-pareho kayo ng tatay mo. Nay, sana po hindi na kayo magbago ng pakikitungo niyo sa amin, ha? Wala na nga po ang itay. Sana pati kayo wag mawala sa amin ni Bune. Pangako, hindi ko na ulit kayo babaliwalain katulad ng dati. Ayoko rin mawala kayo sa akin ng kapatid mo. Si nanay muna ang naiiwan kay Bune.
habang nagtitinda ako ng sampagita. Panatag na rin ang loob ko dahil alam kong nagbago na ang inay. Araw yun ng linggo at may misa, kaya maraming tao. Marami din mga nagtitinda ng kung ano-anong paninda na mula pa sa iba't ibang lugar. Masaya naman ako kahit papano dahil maraming bumili sa akin ng sampagita. Hindi ko rin inaasahan na makikita ko si Lola Clemen. Sumama ako sandali sa bahay niya. Pero sabi ko hindi ako maaaring magtagal dahil may sakit si Bune. Kawawa naman pala ang kapatid mo. Alam mo ba, nung ilang araw ko na kayong hindi nakikita, pumunta ako sa lugar niyo pero hindi ko kayo matsyempohan na makitang lumabas ng bahay. Nasa loob lang po kasi kami ng bahay. Masama na rin po kasi ang pakiramdam noon ni Bune. Napatingnan niyo na ba siya sa doktor? Hindi pa po, Lola. Kaya nga po nagtitinda ulit ako ng sampagita para makaipon ng pampacheck up ni Bune. Ito ang pera ko. Gamitin mo muna sa kapatid mo. Kailangan madala niyo agad siya sa doktor bago pa lumala ang lagay niya. Nakakayaman po, pero hindi ko po ito tatanggihan. Gustong-gusto ko na po talagang madala si Bune sa doktor. Naaalala ko po kasi nung magkasakit ang itay na wala kaming pera. Ano bang nararamdaman ni Bune, iho? Dinadaing po niya lagi na mahapdi kapag umiihi siya. Mabuting andalhin niyo na agad siya sa doktor. Baka impeksyon sa ihi ang sakit ng kapatid mo. Opo, Lola. Pag uwi ko po, dadalhin agad namin siya sa doktor. Ganun nga ang gawin niyo. Teka lang, pasabay itong nasa braso mo? Baka pati ikaw ay may sakit na rin. Oh, ang dami pala nito. Aray ko po, huwag niyo pong diinan ng hawak. Sino may gawa nito sa'yo? Di ba may usapan tayo na magsasabi kayo ng totoo sa akin? Pasensya na po kayo, Lola. Natatakot po kasi ako sa banta ni Mang Lito. Yan ba ang bagong kinakasama ng nanay mo? Siya na nga po. Hindi ako papayag na saktan ka ng lalaking yun. Hindi nga kayo mapitik man lang ng tatay niyo eh. Tapos basta na lang kayong sasaktan ng ibang tao. Hayaan na lang po natin, Lola. Baka mamaya totohanin niya ang banta sa amin. Pero Tisoy, hindi tama ang ginagawa ng lalaking yun sa'yo. Kailangan ko na pong umalis, Lola. Maraming salamat po sa perang ibinigay niyo sa akin. Balang araw po, makakabayad din ako sa inyo. Teka lang, Tisoy. Kapag kailangan mo pa ng tulong, huwag kang mag-aatubili na pumunta rito, ha? At sa pagbabalik mo, meron akong kailangan sabihin sa inyo ng kapatid mo. Marahan naman akong tumango kay Lola Clemen bago ko lumabas ng bahay niya. Hindi pa man ako nakakalayo nang bigla akong lumingon. Nakatayo siya sa may pintuan habang nakatanaw sa akin. Kumaway pa ako sa kanya at saka nagmamadaling umuwi na sa amin. Habang daan may kabang biglang sumibol sa dibdib ko. Lalo kong binilisan ng mga hakbang ko dahil biglang sumagi sa isip ko si Bune. Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Aling Mona nang mapadaan ako sa harapan ng tindahan niya. Okupado kasi ang buong isip ko sa kapatid ko. Sa bungad pa lang ng pinto ay narinig ko na ang pagpalahaw ng iyak ni Bune. Dumiretso agad ako sa kwarto namin. Napasukan ko si Mang Lito sa ibabaw ng nagwawala kong kapatid. Tanging panloob lamang ang suot niya. Sandaling tila hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko. Tumahimik ka, sabi. Gusto mo talaga masaktan, ha? Anong ginagawa niyo sa kapatid ko? Ang sama niyo! Ha? Tisoy, mali ka ng iniisip mo. Hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi! Lumayas ka dito! Dahil kung hindi, isusuplong kita sa mga polis! Tumigil ka, ha? Wala akong ginagawang masama sa kapatid mo. Sinungaling! Layuan mo ang kapatid ko! Manahimik ka, Tisoy, ha? Huwag na huwag mong ipagkakalat ang nakita mo. Dahil lahat kayo papatayin ko. Kasama ng nanay mo. Sama mo! Tinanggap ka namin dito! Yung pala may ginagawa ka sa kapatid ko! Binabalaan ko kayong dalawa. Huwag niyo akong subukan.
Lalo ka na, Tisoy. Kung mahal mo si Bune, itiko mo ang bibig mo. Tuluyan na ako napahagulgol habang nakatingin kay Mang Lito. Hindi pa rin ako makakilos sa kinatatayuan ko. Dahil nanginginig ang mga tuhod ko sa takot sa kanya. Iniwanan pa kami na nagbabantang tingin ni Mang Lito bago siya lumabas. Tsaka naman inilang hakbang ko ang paglapit kay Bune. Na lalong pumalahaw ng iyak at mahigpit na yumakap sa akin. Sa matinding takot at pag-aalala, hindi ko na hinintay umuwi ang inay. Pinakalma ko muna si Bune at saka ko siya iginiya na tumayo. Inayos ko rin muna ang damit niya na halos matanggal na. Tiniyak ko munang wala sa aming makakakita, lalo na si Mang Lito. Isang tao lang ang nasa isip ko na hingan ng tulong ng mga sandaling yun. Wala pa ring tigil sa pag-iyak si Bune hanggang makarating kami sa bahay ni Lola Clemen. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito at pagtataka kung bakit bigla kaming napasugod. Inuna muna niyang asikasuhin si Bune na inaapoy na naman ng lagnat. Meron ipinainom sa kanya si Lola Clemen mula sa nilagang halamang gamot. Nang makatulog si Bune, tsaka naman niya ako tinanong kung ano nangyari sa amin. Sa paputol-putol at pagitan ng pag-iyak, kinuwento ko ang naabutan ko sa bahay. Ang walang hiyang lalaking yun! Paano niya natim yun sa isang musmos na bata? Mabuti na lang po nakauwi ako agad. Baka kung napano si Bune sa kanya kung hindi ako dumating. Nasaan ang inay niyo? Akala ko ba siya nagbabantay sa kapatid mo? Wala po siya sa bahay kanina. Hindi ko po alam kung nasaan siya. Hindi ko na rin po siya hinanap. Ang nasa isip ko lang po ay mailayo si Bune sa bahay namin at kay Mang Lito. Tama lang ang ginawa mo. Ang unahin ng kapatid mo. Ayoko na po umuwi sa amin hanggat naroon si Mang Lito. Hindi ko na rin kayo hahayaan na bumalik pa sa bahay na yon. Mula ngayon, dito na kayo titira sa bahay ko. Ilalayo ko na rin kayo sa nanay nyo na hindi man lang kayo kayang ipagtanggol sa lalaking yon. Paano po kung hanapin kami ng inay? Kakausapin ko si Ibyang. Kilala niyo po ang inay namin? Oo, iho. Kilala ko ang nanay mo. Alam kong hindi ito ang tamang oras para sabihin to. Pero kailangan mo nang malaman. Bata ka pa, pero alam kong malawak ng iyong pangunawa. Ano pong gusto niyong sabihin? Anak ko ang tatay ninyo. Mga apo ko kayo. Kami po ang hinahanap niyo ng mga apo. Oo, Tisoy. Nung una pa lang, alam ko na kayo ang mga apo ko. Gumawa lang ako ng paraan para mapalapit sa inyo ni Bune. Lola Clemen, kaya po pala hanggang agad ng loob ko sa inyo nung una pa lang. Lola ka po pala talaga namin. Ang gusto ko lang ay makita kayo sa malayo. Pero nakikita ko na nahihirapan kayo. Kaya hindi ako makaalis. Lola! Nilapitan ko si Lola Clemen at mahigpit na niyakap habang walang tigil sa pagluha ang mga mata ko. Dama ko ng mga oras na yun ang pangungulila ni Lola sa akin at ang matinding pananabik niya na makasama kami ng kapatid ko. Matagal din kami sa ganung ayos bago ako kumalas. Pinahid ko rin ang mga luha ni Lola na naglanda sa pisngi niya. Hinagkan din ako ni Lola Clemen sa noo, gaya ng ginagawa ni tatay nung nabubuhay pa ito. Hinintay lang namin gumaling si Bune bago ko sinamahan si Lola Clemen sa puntod ng aming ama. Sa kabila ng masama nangyari sa kapatid, nagpasalamat pa rin ako dahil kapiling namin ngayon ng lola namin. Naikwento rin ni Lola Clemen na kaya umalis sa probinsya namin ang mga magulang ko dahil na rin sa sulsul ng inay sa aming ama. Hindi raw nito gusto ang buhay probinsya. Naging matigas din ang loob ko noon. Kaya matagal bago ko naisipan na hanapin ang tatay ninyo. Labis ako nasaktan dahil pinili niya ang nanay niyo kesa sa akin na nanay niya.
Alam ko po na walang hinanakit sa inyong itay. Lagi po niyang kinukwento sa amin kung gaano kayo kabuting ina sa kanya. Sana mas maaga ko napagtanto ang pagkakamali ko. Sana nakita ko pa siya buhay. Nayakap ko man lang sana siya. Kami na lang po ang babawi sa inyo ni Bune, Lola. Babawiin natin ang mga nakalipas na taon na hindi tayo magkasama. Lola, ayaw na po namin na magkahiwalay pa tayo. Hindi ko nahahayaan yun, Apo. Katulad ng pagkakalayo namin ng itay niyo. Bago kami umuwi, humiling muna si Lola Clement na kung maaari ay masarili niya ang puntod ng itay. Nais daw niya mag-usal ng dasal para dito. Kaya naman lumayo muna kami ni Bune. 1 linggo na rin kami sa bahay ni Lola Clement. Kahit ramdam ko na ligtas kami sa poder niya, may kahungkagan pa rin akong nararamdaman. Siguro dahil namimiss ko ang inay namin. Sa maraming pagkakataon ay gusto ko siyang makita. Pero mas nananaig ang galit ko kay Mang Lito. Tuwing naaalala kong ginawa niya kay Bune, gusto ko siyang isumpa. Iniisip mo pa rin ang nangyari sa kapatid mo? Gusto ko pong bigyan ng hustisya ang nangyari sa kanya. Pero hindi ko po alam kung paano. Ay, pareho tayo ng gusto mangyari, iho. Isuplong po natin sa pulis si Mang Lito, Lola. Hindi na kailangan. Matatagalan lang ang pagbibigay ng hustisya sa kapatid mo. At higit sa lahat, malalantad lang ang nangyari sa kanya. Hindi mo naman siguro gusto maging tampulan ng tukso ang kapatid mo. Dagdag pasakit lang yun sa kanya kung sakali. Ano pong gagawin natin? Hahayaan na lang po ba natin ang nangyari kay Bune? Gaganti tayo, Tisoy, sa pinakamasakit na paraan. Matitikman ng lalaking yun na matindi nating galit. Tingin ko ba sa mga mata ni Lola Clement ay nag-aapoy ito sa galit? Kahit anong paraan pa ang iniisip niya, sasang-ayon ako basta makaganti lang kami kay Mang Lito sa ginawa niya sa kapatid ko. Inabukasan nagpaalam si Lola Clement na may kailangan lang puntahan. Hindi naman niya sinabi kung saan, pero nagbilin siya na sandali lamang siyang mawawala. Lingid sa aming kaalaman ni Bune, balak kumprontahin ni Lola Clement ang inay. Matinding pagkabiglang rumihistro sa mukha ng inay nang mabuksan niya ng pinto si Lola Clement at makilala ito. Nanay Clement? Kayo nga, paano niyo po nalaman ang bahay ko? Hindi na mahalaga kung paano ko kayo natunton. Wala na po si Pablo. Mahigit 1 taon na po siyang, alam ko rin na wala pang 1 taong namamatay ang anak ko. Meron na agad siyang kapalit. Buong pagsasama po namin, naging mabuting akong asawa sa kanya. Maaari naging mabuti kang asawa pero hindi bilang ina. Ano pong pinahihiwatig ninyo? Nasa akin ang mga apo ko. Ilalayo ko na sila sa iyo at sa bago mong kinakasama. Sa inyo po ang mga anak ko. Gusto ko po sila makita. Nasaan po sila ngayon? Kalimutan mo na ang mga apo ko. Nandito lang ako para ipaalam sa'yo na iuuwi ko na sila sa probinsya. Hindi niyo magagawa yan. Ako lang ang may karapatan sa kanila at hindi kayo. Nagawa mo ngang pabayaan ng anak mo eh. Meron ba namang matinong ina na hahayaang maghanap buhay sa murang edad ang mga anak niya? Nagsisisi na po ako sa ginawa kong pagpapabaya sa kanila. Nangako naman ako kay Tisoy na babawi na ako sa kanila eh. Huli na ang lahat. Nang mag-uwi ka ng lalaki dito sa bahay ninyo, hinayaan mo na rin mapahamak ang mga apo ko sa kamay ng lalaking yon. Ano bang sinasabi ninyo? Bakit hindi nyo pa ako diretsahin? Napahamak si Bune sa kamay ng lalaking yon. Minolestya niya ang kaawa-awa kong apo. Hindi mo rin alam na sinasaktan din niya si Tisoy. Anong klaseng ina ka para hayaan ng ganong kalupitan sa mga apo ko? Hindi ko po alam. Tamad lang si Lito pero hindi niya gagawin ang saktan ng mga anak ko. Lalo na si Bune.
Bahala ka na kung mas papaniwalaan mo ang lalaking yon kesa sa mga anak mo. Pero kilala mo ko, Ibiang. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang nangyari kay Bune. Ano pong binabalak ninyo? Hindi mo na dapat tinatanong pa ang bagay na yan. Pasalamat ka, ikaw pa rin ang ina ng mga apo ko. Teka lang po, Nay. Huwag po muna kayo umalis. Nasaan po ang mga anak ko? Nakikiusap ako. Gusto ko sila makita at makausap. Tinitigan lang ni Lola Clemen ang inay at saka umalis. Hindi na niya pinansin ang pagtawag ng inay sa kanya. Tuliro naman ang inay sa natuklasan niya. Hindi niya akalain na may masama na palang nangyayari sa mismong bahay namin habang wala siya. Pagdating ni Mang Lito ng bahay, agad niya itong kinumpronta. Pinagsasampal niya ito at pinapalayas ng bahay namin. Huwag ka nang babalik sa bahay na to. Nagsisisi ako nagawa kong ipagpalit ang mga anak ko sa'yo. Wala ka sa kalingkingan na namatay kong asawa. Patawarin mo ako, Ibiang. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinasadya. Ang sabihin mo, sira ng utak mo dahil sa mga bisyo mo. Sa tingin mo kaya hindi nakakarating sa akin ang mga ginagawa mo, ha? Ibiang, ayusin natin to. Akala ko ba mahal mo ko? Yun din ang akala ko. Pero napagtanto ko, mas mahal ko ang mga anak ko. Nagising na ako sa kahibangan ko sa'yo. Nagsisisi ako na ikaw ang pinili ko kaysa alagaan ng mga anak ko. Ibiang naman, wala akong ibang mapupuntahan. Wala akong pakialam kung sakali ka matulog. Basta umalis ka na dito sa pamamahay ko. Tandaan mo, Ibiang. Tatanggapin mo ulit ako. Dahil hindi mo kayang mabuhay nang wala ako. Baka nga ilang araw na lang ang itagal mo sa mundong to. Isang malaking pagkakamali ang ginawa mo kay Bune. Ngayon, habang buhay mong pagdurusahan ang ginawa mo. Huwag mo akong tinatakot, Ibiang. Alam mo kung paano ako magalit. Hindi kita tinatakot. Isang mangkukulam ang lola ng mga anak ko. Ang ina ng dati kong asawa. Hindi siya papayag na hindi makaganti sa'yo. Totoo ba yan? Oo. Kaya kung ako sa'yo, magsaya ka na sa mga nalalabi mong oras sa mundong to. Nasa namang kukulam na yon? Sabihin mo, nasan siya? Hindi ko alam. Bahala ka maghanap kung nasan siya. Basta huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Humanda ka sa akin oras na malaman ko na tinatakot mo lang ako. Wala nang magagawa pa ang pagbabanta mo. Hindi na ako natatakot sa'yo. Talaga bang gusto mo na ako mawala sa buhay mo? Oo. Pagkatapos ng mga ginawa mo, sana nga mawala ka na ng tuluyan sa buhay ko. Nagpupuyo sa galit si Mang Lito na umalis sa bahay namin. Pero mababanaag rin sa kanya ang matinding takot sa sinabi ng inay sa kanya. Ang inay naman, hindi tumigil sa paghahanap sa amin. Pero hindi niya na kami natagpuan. Hindi pa rin naman kami umuwi ng probinsya. May kailangan pa kasing gawin si Lola Clemen. Ipinagtapat na rin niya sa akin na marunong siyang mangulam. Hiniling ko sa kanya na turuan niya ako. Pero tumanggi siya. Masyado pa daw akong bata para matutunan ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Ipaubaya mo na lang sa akin ang paghihigante, Tisoy. Sa gagawin ko, para na rin ikaw ang gumante para sa kapatid mo. Sige po, Lola. Kayo na pong bahala sa taong yon. Kailan niyo po isasagawa ang pangungulam kay Mang Lito? Mabuti nang hindi mo alam kung kailan ko isasagawa. Ayoko maging parte ka ng aking balak. Lola, pati po ba ang inay ay kasama sa gagantihan ninyo? Hindi, iho. Kung may nagawa man ng inyong ina, hindi sapat para pati siya madamay. At kahit anong mangyari, nanay niyo pa rin siya. Ay, salamat po, Lola. Kahit po pinabayaan kami ng inay, mahal na mahal po namin siya ni Bune. Alam ko, iho. Tama lang na mahalin niyo pa rin ang nanay niyo sa kabila ng pagkukulang niya bilang ina. Gaya ng sabi ni Lola,
Hindi niya pinalam sa akin kung kailan niya isasagawa ang pangungulam. Hindi na rin namin pinaalam kay Bune ang tungkol sa lihim niya. Tutal bata pa siya para maunawaan ng bagay na yun. Samantala, hindi pa rin humihinto sa paghahanap sa amin ng inay. Gabi-gabi rin siyang umiiyak at nagsisisi sa ginawa niyang pagpapabaya sa amin. Isang umaga, paalis na sana ang inay nang biglang dumating si Mang Lito. Butot balat na lang ito at halata sa itsura nitong hindi makapagkatulog. Tulungan mo ako, Ibyang. Hindi ko na kaya. Abala ko ngayon, hindi kita matutulungan. Para naman tayong walang pinagsamahan eh. Kung iniisip mo ang pinagsamahan natin, sana hindi mo yung ginawa sa anak ko. Nagsisisi na ako. Nasaan ba ang mga anak mo? Hihingi ako sa kanila ng kapatawaran at maging sa lola nila. Tigilan lang niya yung pagpapahirap sa akin. Walang magagawa ang paghingi mo ng tawad, kaya umalis ka na. Nakikiusap naman ako sa'yo. Hirap na ako sa kalagayan ko eh. Hindi ka ba naawa sa akin? Hindi, dahil wala ka rin puso. Kaya tama lang yan sa'yo. Talagang ang nagbago ka na. Blankong tingin lang ang iniwan ng inay kay Mang Lito bago tumalikod at naglakad palayo. Lulugo-lugo namang umuwi na lang si Mang Lito sa kanila. Alam na rin ng pamilya niya ang nangyayari sa kanya. Kahit ng mga to, hindi alam kung paano siya matutulungan. Matulin na lumipas ang 1 linggo. Nabalitaan na lang ng inay ang pagkamatay ni Mang Lito. Nakaabot pa sa kanyang kaalaman na sabi di umano ng pamilya nito ay kulang man naging sanhi ng pagkamatay nito. Imbis na malungkot, natuwa pa ang inay. Dahil sa wakas nabigyan na rin ng hustisya ang nangyari kay Bune. Nang mga oras na yun, abala ang inay sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Balak niya kaming sundan sa probinsya. Pagkatapos kasing maisagawa ni Lola Clemen ang pangungulam nito, nagpasya na siyang iuwi kami ng probinsya kung saan lumaki at nagkaisip ang aming ama. Mukhang nahiyang si Bune sa buhay dito sa probinsya. Oo nga po, Lola. Hindi lang po yun. Nagkaroon na rin siya ng maraming kaibigan dito. Malaking tulong ang pagkakaroon ng mga kaibigan para makalimutan niya ang trauma na dinanas niya. Salamat po, Lola, sa tulong nyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ba isasakotuparan ng paghihiganti ko? Gusto kong alisin mo na sa isip mo ang salitang paghihigante. Nandito na tayo sa probinsya. Gusto kong magsimula ka muli. Mahirap pong kalimutan na nangyari, pero pipilitin ko po alang-alang kay Bune. Sa pasukan nga pala, pwede na kayong pumasok ulit ni Bune sa paaralan. Antsahin mo ng bahala sa lahat. Sa wakas po, makakapag-aral na ulit kami ni Bune. Matutupad na rin sa wakas ang pangarap ko na pangarap din ng itay nung nabubuhay pa siya. Gusto niya kasi makapagtapos kami ni Bune. Huwag kang mag-alala. Matutupad ang pangarap ng ama ninyo para sa inyo. Hindi ko napigilan na mapangiti habang pinapanood ko ang masayang pakikipaglaro ni Bune sa mga bata. Maya-maya lang napalis ang ngiti ko. Naalala ko na naman kasi ang inay. Sa sulok kasi ng puso ko, umaasa ako na isang araw magpapakita ang inay sa amin. Araw yun ng linggo, nasa palengke ang Tia Erlinda, ang nakababatang kapatid ng itay. Si Lola naman ay may ginagamot ng mga sandaling yun. Maliban kasi sa lihim nito, marunong din manggamot ng mga may sakit si Lola. Kilala siya bilang isang albularya sa sitio. Kasalukuyan ako nasa kusina nang humahangos na umuwi si Bune. Sa likod niya ay ang inay. Inay? Ako nga, Tisoy. Salamat naman natagpuan ko na rin kayo. Bakit po ngayon lang kayo? Matagal na namin kayong hinihintay ni Bune. Pasensya na kayo mga anak.
Kailangan ko pa kasi mag-ipon ng lakas ng loob para makipagkita sa inyo. Alam ko kasi malaki ang naging kasalanan ko sa inyo. Matagal na po namin kayong napatawad, Inay. Alam ko, kaya lang hindi ko magawang mapatawad ng sarili ko. Mahigpit kami niyakap ng inay. Wala ring patid ang pagtulo ng mga luha namin. Dama rin namin ang pananabik at pangungulila sa bawat isa. Sa ganong ayos kami naabutan ni Tia Erlinda na galing sa palengke. Maski ito, hindi na rin napigilan na mapaiyak sa naabutan niyang eksena. Matapos ang madamdaming pagtatagpo naming tatlo, kumustahan naman ang sunod na naganap. Binanggit din ni Inay na wala na si Mang Lito. Tisoy, alam ko na ang nangyari. Patawarin niyo ako kung ako pa ang naging instrumento para mapahamak si Buni. Tapos na po yun. Masaya na si Buni at unti-unti na niyang nakakalimutan na nangyari sa kanya. Pangako mga anak, babawi ako sa inyo. Sa inyo ko na lang ilalaan ang buong buhay ko. Kayo na lang ang mamahalin ko habang nabubuhay ako. Mainit namang tinanggap ni Lola ang inay. Inalok pa niya ito na doon na manirahan para magkasama-sama na kami. Pero sinabi ng inay na kailangan niya magtrabaho para maibigay niya ang mga pangangailangan namin. Nagtagal lang ng 1 linggo si inay sa bahay at bumalik na rin siya sa lugar kung saan kami nakatira dati. Nangako naman siya sa amin ni Bune na 1 beses sa 1 buwan ay dadalawin niya kami. Bagamat malungkot na hindi namin kasama ang inay, tinupad naman nito ang pangakong babawi sa amin. 1 beses sa 1 buwan ay nagpapadala siya para sa panggastos namin. Lagi rin niya kaming binibisita at sa ilang araw na pamamalagi niya sa amin, asikasong-asikaso niya kami ni Bune. Wala na akong mahihiling pa, kundi sana balang araw, hindi na kailangan magtrabaho pa ng inay sa malayo. Wakas,